Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw naman mga kapatid ay tatalakayin natin ay the oldest man in the Bible, o Methuselah. Ito ang ating Bible verse ay mula sa Genesis chapter 5 verse 21 to 27. Mga kapatid, nabuhay si Enoch ng 65 taon at naging ama ni Matsalem. Nabuhay si Matusalem ng 187 taon at naging ama ni Lamek. At ang lahat ng araw ni Matsalem ay 969 na taon at siya ay namatay na. Ito ay ayon sa ating scripture na Genesis chapter 5 verse 21 to 27. Si Methuselah ang kinikilala pinakamatandang tao sa Biblia mga kapatid. Nabuhay siya ng 969 na taon. Sa talaan ng Genesis 5, ang kanyang buhay tila simple lamang. Walang detalyong kwento ng mga ginagawa niya, walang laki na tagumpay, o kabiguan ng binanggit. Ngunit sa likod ng mga katahimikang ito mga kapatid, ay isang mahalagang mensahe tungkol sa habang pagtitiis ng Diyos at sa kahalagahan ng panahon. Ang pangalan ni Methuselah ay madalas na inuugnay sa kaulagan na kapag siya ay namatay, darating ito. Maraming scholar ang naniniwala na ito ay tumutukoy sa malaking baha sa panahon ni Noe. Pansin-pansin na rin, ayon sa tala ng Genesis, ay namatay ni Methuselah sa mismo taon na dumating ang baha. Pinakita nito na kanyang mahabang buhay ay maaaring tanda ng habag at pasensya ng Diyos, na nagbibigay ng sapat na panahon para magsisi ang sangkatauhan bago dumating ang hatol ng ating Panginoon. Si Methuselah mga kapatid ay anak ni Enoch, ang taong lumakad kasama ang Diyos. Bagamat walang malinaw na pahayag na tulad ng kay Enoch, ang kanyang buhay ay napakaloob na sa linya ng mga taong may kaalaman sa Diyos. Ang kanyang napakahabang buhay ay naging saksi sa maraming henerasyon, mula sa kabanalan ng ilan hanggang sa lalang paglala ng kasamaan sa ating mundo. Mga kapatid, mahalagang pansin na kahit gaano kahaba ang ating buhay o buhay ni Methuselah, dumating din ang panahon ng kanyang kamatayan. Inuulit ng Genesis na pariralang at siya'y namatay. Bilang paalala na mga haba ng buhay ay hindi sukatan ng kahandaan ng kaluluwa. Ang tanong dito hindi kung gaano tayo katagal na buhay, kundi paano natin ginamit ang panahon binigay sa atin ng Panginoon. Ang buhay ni Methuselah mga kapatid ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay nagbibigay ng panahon upang magbago, magsisi, at tumakad sa kanyang kalooban. Ngunit ang panahon na iyon ay hindi walang hanggan. Darating araw mga kapatid ng pananagutan, kaya ang bawat araw ay mahalaga at may layunin mga kapatid. Kaya matututunan natin mga kapatid, kung susukatin ng ating buhay ay hindi sa haba kundi sa lalim. Ano makikita sa atin? Ginagamit ba natin ang panahon bilang pagkakataon para mas palapit sa Diyos o bilang dahilan para pagpaliban ang pagsunod? Ang buhay, gaano man kahaba, ay isang paanyaya na mamumuhay ng may kabuluhan at panampalataya mga kapatid. At yung magkatapos, aking daily devotion, maraming salamat sa panonood.